Hello po sa mga nakaka-views nito, no? Lalong-lalong na dyan sa pamilya ng mga OFW na nasa Pilipinas. Guys, hindi lang basta-basta ang buhay ng mga OFW dito sa ibang bansa, lalong-lalo na yung nasa part ng Middle East. No, isipin niyo guys, sa year 2026, anong buwan pa lang ngayon, 3 buwan pa lang ang nakalipas, ang daming OFW na wala ng buhay. No, kaya sa mga pamilya dyan, no, kung ano ang kaya ng kamag-anak ninyo na nandito sa abroad, wag na kayo mag-demand. Kasi guys, dito sa part ng Middle East, no, bihira ka lang makakatagpo ng employer na magpapa-advance sa'yo. Talagang aasahan mo ay sahod mo talaga. No, kaya sa mga may pamilya dyan, guys, huwag kayo mag-demand sa mga kamag-anak ninyo, huwag kayo magbigay ng problema sa pamilya ninyo na nandito sa abroad. Hindi nyo alam yung sakripisyo, no? Ang buhay ng OFW, halos dugo na lang iluluwa. Ang trabaho dito non-stop, 24 hours. No, ilang oras lang ang tulog. So, pagod na pagod, lalo na yung makatagpo ka ng amo na walang puso, hindi concerned sa naging katulong nila. Kaya yung mga ibang mga OFW nagkaroon ng stress, depression, hindi nakayanan yung mga trauma kasi sa sitwasyon nila, tinitiis nila hanggang kaya nilang tiisin yung trabaho sa loob ng bahay ng amo nila para lang sa pamilya. Kaya yung mga tao dyan sa Pilipinas, guys, halagahan ninyo yung binibigay ng pamilya ninyo na pera o anumang bagay. Kasi guys, halos buhay nila yung isusuko dyan. Promise. Imagine mo ngayon, ilang kasambahay na ngayon, ngayong buwan lang, isang kasambahay ang nawalan. May nagbigti, may nawalan ng sarili, na depression, na stress. It's because nga, hindi nakayanan yung problema pa sa Pilipinas, problema pa sa amo, walang kain, walang tulog. See, dapat yun ang bigyan ninyo ng pansin. Hindi na kayo ang bigyan ng pansin ng pamilya na nandito sa abroad. Totoo talaga yan. Kasi guys, dito pag magkasakit ka, self-medication ka, mabuti lang kung may amo na maganda, na may puso yung amo, na ipapadaling ka ng hospital. Pero kung hindi, lalo na yung hindi makakalabas, guys, hindi sila makabili ng sariling gamot nila. Kaya dapat kayo na nasa Pilipinas, bigyan ninyo ng atensyon yung pamilya ninyo. Huwag kayo mag-demand kung ano ang kaya niyang mabigay sa inyo. At lagi ninyong tanungin, kasi yung mga OFW, guys. Ang mga OFW dito, guys, ang mga OFW, guys, hindi nagsasabi ng totoo. No, ayaw iparating sa pamilya nila kahit may karamdaman sila. Tinatago nila yun kasi ayaw nila na magka-problema yung pamilya sa Pilipinas hanggat kaya nila, kakayanin nila yun. So please, mga pamilya dyan sa Pilipinas, lagi ninyong i-check yung pamilya ninyo na nandito sa abroad. At huwag nyo bigyan sila ng stress or depression, bigyan nyo ng problema. Kasi guys, nagsusulo kami dito. No? Mayroon man kami kaibigan hanggang doon lang yun makapagsabi ka. Pero deep inside, guys, ang sama ng loob ng pamilya ninyo na nagsusulo dito sa abroad. Alam nyo ba yun? No, kaya sa may mga pamilya dito sa abroad, please, alagaan nyo, lagi ninyong tawagan, tanungin ninyo kung may karamdaman ba siya. Hindi na tatawag lang kayo, magtatanong lang kayo kung kailan ka magpadala. Alam nyo yung sakripisyo nila nandito. Sobrang pagod, grabe. Lalo na yung bahay na malaki. Up and down, 3rd floor to 4th floor, to may ground floor pa. So, pag ikaw lamang isa, hindi mo yan matatapos ng hanggang gabi. So, sa mga pamilya, never kayo mag-demand sa pamilya nito na nandito sa abroad. Lalong-lalo na dito sa part ng Middle East. Walang advance na sahod dito, guys. Wala. Maghintay ka ng sahod mo kung kailan ka sa sahod. No, kaya wag niyong bigyan ng problema na nga yung pamilya niyo dito sa employer nila, sa amo nila. Kasi guys, yung mga kabataan dito, iba kaysa atin, iba ang kinaugalian nila dito kaysa atin. Mabuti lang yung mga bata dito o may pamilya na naka-adapt ng mga kinaugali sa ibang bansa.
Pero yung kung mga ugali nila talagang ugali na nandito, ang hirap pakisamahan talaga. So kaya pag minsan, pag matruma ka, may pinagdadaanan yung isang OFW, talagang madepress, mawawala sa sarili niya. Iba na ang pumapasok sa utak na. Yun lang sana guys, guidance ninyo yung pamilya nyo na nandito sa abroad. Huwag na kayo ang intindihin ng dyan sa Pilipinas. Hindi siya ang mag-adjust, kayo ang mag-adjust. Alam nyo ba yun?